Mahalaga ba sa atin ang ating pinanggalingan o ang ating pamilya? Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Nasa ika-17 araw na tayo sa buwan ng Disyembre 2024 at nasa ika-3 araw na rin sa pagdiriwang ng taunang Misa de Gallo at Simbang Gabi, araw ng Martes. Ang aking panalangin, ang aking dalangin palagi ay nasa mabuting kalagayan ng tayong lahat, lalong-lalo na sa ating pagsisikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga kabutihan. Sa araw na ito, ang ating ebanghelyo ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 17. Dito napansin natin na inilahad ni San Mateo ang pinanggalingan ni Jesus, kung saang pang-ilang henerasyon siya at saan siya nagsimula. Kung ating kilatisin ng mabuti ang pamilya, na kung saan si Jesus ay nanggaling, yung kanyang lahi, ang bawat isa at ang bawat miyembro ng pamilya na ito ay hindi perpekto. Ang bawat isa ay mayroong kahinaan, mayroong kakulangan. At sa mga kakulangan iyon, lahat ay pinunuan ni Jesus. Binangon niya ang dangal ng iilan sa kanyang lahi na namuhay sa hindi magandang pamumuhay. Kaya para sa akin, mas magandang isipin natin ito. Tayong lahat ay may sari-sariling pamilya, may sari-sariling pinanggalingan. At alam ko na yung pinanggalingan natin, yung pamilya natin sa pangkasalukuyan ay hindi perpektong pamilya. Lahat ay may kahinaan, lahat ay may limitasyon. Pero sana ang kahinaan at limitasyon ito ay hindi maging dahilan upang tayo, lalong-lalo na sa pangkasalukuyang henerasyon, ay magsikap na gumawa ng mabuti upang kahit sa paano ay maibango natin ang pagkakilanlan ng bawat miyembro ng ating pamilya. Isa namang kamalian yan na minsan sinasabi ng iba na kung magnanakaw ang ama, ang anak ay magnanakaw din. Hindi pwede sa ganung pananaw. Hindi rin pwede sabihin natin na kung alcoholic o sugarol ang magulang, ang mga anak ay ganoon din. Hindi pwede. Lahat ay may pagkakataong magbago, ang lahat ay binigyan ng pagkakataong magsikap upang kahit paano ay, gaya ng sinabi ko, mapunuan ang kahinaan na mayroon tayo sa ating pamilya, sa bawat isa sa atin. Alam natin na kahit tayong mga magkakapatid ay iba-iba ang ating pananaw, iba-iba ang ating panindigan, iba-iba ang ating pag-uugali. Ngunit, hindi ito sana maging dahilan na sabihin natin, hindi rin tayo magsikap dahil ito yung pagkakilanlan ng iisa o ng ating pamilya. Gaya sa narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito, na kahit si Jesus, ang kanyang pinanggalingan ay hindi naman perpekto. Ngunit sa kanyang pamumuhay, binangon niya ito. Lahat tayo ay kabahagi ng plano ng Diyos. Anuman ang estado ng ating pamilya, sana mabigyan natin ito ng pagpapahalaga. Kaya gaya ng sinabi ko sa simula, mahalaga ba? Kinikilala ba natin ang kahalagahan ng ating pamilya? Saan man tayo galing? Ikinararangal ba natin ang estado, ang kalagayan ng bawat miyembro ng ating pamilya, lalong-lalo na ng ating mga magulang? Na kung sa panahon nila ay hindi man sila nakapagtapos ng pag-aaral, hindi rin pwede sabihin na dahil hindi sila nakapagtapos, tayo rin ay hindi magsikap upang hindi magtapos. Hindi sa ganon. Sa ating kakayahan, pagsikapan natin na matugunan o mapunuan man lang
ang mga kahinaan at ang pagkukulang ng ating pamilya. Kaya pagdasal natin palagi, malangin tayo palagi, na magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa bawat isa. Magkaroon tayo ng magandang pakikipagkapwa. Mayroon tayong bukas na komunikasyon, paggalang, pagkakilanlan, pagpapahalaga sa bawat isa. Na sana mas mangingibabaw ang pagpapairal ng magandang ugnayan kaysa mga material na pangangailangan natin sa mundong ito. Isipin natin palagi na saan man tayo, ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating estado, babalik at babalik tayo sa ating sariling pamilya. Kaya ipagdasal natin ang ating pamilya. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Panginoong Hesus, turuan mo kaming kilalanin namin ang kahalagahan ng aming pamilya. Nang bawat isa ay mahalaga, na ang bawat isa ay may malaking gampanin sa pagpapaunlad ng aming pisikal at espiritual na pangangailangan, lalong-lalo na sa pagtutupad namin ng aming tungkulin sa ikabubuti ng lahat. Amen.